Okay, part 2 ng conversion ng Sony 100 volts into 220 volts or 200, no? Ayan, so ito yung modelo, no? So recap lang tayo konti, no? Yung original niya na transformer, so dalawang 100-100 pinarallel. So kaya ang input niya is 100 volts. And then etong ating conversion, yung 100-100 isiniris natin kaya naging 200 volts, no? Kung saksak man natin sa 220 yan, wala naman magiging problema. Okay, so upon checking etong ano natin, yung inrush current, ibig sabihin soft starting. So ang supply niya talaga is 110 volts or 100 volts, no? Kaya makikita nyo since available naman sa ating transformer yung 100 pa rin, ayan o, yung pinaka center top. So naglabas ako ng center top, ayan o, makikita nyo yung dating dalawang wire, tatlo na, no, after ko i-series yung winding. And then eto na yung pinaka 110 natin or 100 volts, ayan o. So ayan na. And then makikita nyo etong pinaka ano natin, etong pinaka soft starting natin, etong portion na to, no. So specific sa ganitong modelo ng Sony, no. So kung ibang Japan naman, so titingnan nyo lang, no, kung saan pumunta yung 110 volts or 100 volts para at least masupplyan nyo pa rin ng ganung voltahe kung iba-bypass nyo. Okay, so kagaya nito yung circuitry na to. Upon checking yan, etong wire na to, ayan o, pumunta sa switch. Ano nga partner, ayan o, pumunta dito sa switch yung isang 110. And then yung output niya, kasi manual lang yan eh, ayan o, manual. So pupunta dito, ayan o, makikita nyo may rectifier diode. And then may capacitor, may resistor. So nangangailangan lang siya ng 110. So kaya kinat natin o, ayan o, yung dating magkakaduktong, so kinat natin specific etong dulo na to para masupplyan niya lang to ng 110. Ayan o, ano natin, iduduktong. Ayan o. Ayan, nakakat yan mga idol ha. Baka hindi nyo ma-cutter kasi magkakakonekta yan, tatlo na yan. Actually yan 5, 1, 2, 3, 4, 5. So kinat ko yan, ayan, ng empty cutter. So hindi na siya konektado kasi papasok na yung 220 rito. Since ang kailangan lang talaga nito is 110 para hindi na ganun mas humaba pa yung proseso, ire-recta rin natin sa 110, ayan, sa pinaka center top. Okay, so since nagawa na natin, no, pwede na nating testingin. So marami naman paraan, no, para ma-convert to sa 220. It's either magpalit tayo ng mga value ng resistor and capacitor. So pero yan ay ano na, pwede na. Okay, so mamaya na natin ito tornilyo, testingin na natin, no, kung naging effective yung ating ating conversion. Ang supply nga pala nitong amplifier na to, no, yung 4 channel na to ay plus and minus 36 volts DC. So after natin mai-convert, i-check natin kung ganun pa rin. So pag naging 72 volts yan or 65 volts, so may mali sa pinaka conversion na imbis mabuo yung unit, lalong masisira, no. Ayan, no, naglagay na tayo ng digital tester. And then ayan, no, meron tayong, ay nakalagay 110, no. So meron tayong test valve. Ayan, no. So wag nyo kakalimutan, test valve. So 220 volts yan na 100 watts. So ipa-plug na natin since na-convert na natin, no. So importante yan kasi pag may mali sa conversion, so iilaw yan ng tuloy-tuloy na maliwanag, no. Okay, so ayan, naka-off muna, saksak na natin. Okay, so nakasaksak na. And then power on. Dapat iilaw lang siya and then lalabo na rin after a few seconds. Okay, so nakita nyo, no, lumabo and then pumitik relay and then may power na din. And then check natin yung pinaka conversion niya. Okay, ground and then collector.
Ayan, no? So makikita nyo, meron pa rin, no? 35.66 plus. And then 35.62 minus. And then kung irerekta natin, di na natin padadaanin sa bulb. Ayan, no? So nakadirekta natin kung may pagbabago. Ayan, okay. So naging 39.52. So 39.54. Okay, so normal lang yon kasi nanggaling siya sa 200 volts and then 220 yung ating pinagsaksakan. Kaya normal lang na magkaroon ng konting pagtaas. And then alalahanin nyo, no, hindi naman makaka-damage yan kung 4 volts, 6 volts ang itinaas. So yun lang mga kawerpa pits, no. Salamat, paki-like and share.